Eto na po, lumabas na ang mga kapalpakan, pagdududa at kaduda-dudang galaw nitong testigo ni Senador Marcoleta na si Orly Gutesa na dating membro ng Philippine Marines. Kasi ang lumalabas dun po sa inisal ng mga naglabasang report ngayon kasi hindi naman ho talaga natin maitatago. Lalabas ang katotohanan kung ano ang ating pagkatao, saan ka nanggaling, anong klase mga trabaho ang pinagdaanan. Ay sinabi po kasi ni Orly Gutesa na siya daw ay galing sa private sector bilang security. Ay sandali, dito sa nahukay ng mga balita ng ating mga kasamahan sa media na talaga namang merong investigative journalism na gumagawa at gumagalaw, ay lumalabas na ito palang si Orling ito naging security ni dating Commissioner Paildon ng Customs. Naging security rin daw umano ni dating PCOO Secretary Martin Andanar, Presidential Communication Operation Office ng araw. At na-assign din sa Office of the Vice President Sara Duterte. At ang lumalabas na isa pa sa di umano'y pinaglingkuran nito ay yung pinaghahanap pa rin ngayon na si Undersecretary na si General Bantag. Di ba may warrant of arrest? At ang pinakahuli, lumalabas na siya nga ay nagtrabaho diyan naman ho sa kampo ni Congressman Saldico na ngayon ay pinaghahanap. Dahil wala na sa Amerika, mukhang nasa Europe na. So ito po yung kanyang pinagdaanan bilang security. Doon pa lang nagsisinungaling na. Kasi sabi niya galing siya sa private sector pagkatapos bago napunta kay Saldico mula noong 2004 na consultant naging security. Ganun ba yun? Pag ikaw ay consultant, di ba pag consultant ka ng isang personalidad, medyo mataas ang posisyon yun. Tapos biglang naging aid na lang, security na lang. Mukhang saan kaya hinugot ni Senador Marcoleta ito. At ngayon, naku, kaibigan ko pa naman. Kaya talaga naman magpartner yan ng araw pa. Doon ni Congressman Marcoleta at dati rin Congressman Mike Defensor. Kasi umami na po si Mike Defensor na isa siya sa mga tumulong dito kay Orly Gutesa para mailapit kay Senador Marcoleta at nakumbisi si Marcoleta na gawing testigo sa Blue Ribbon Committee. Ayan po yung background ngayon. So ang tanong, kapanipaniwala ba itong Marines na ito sa kanyang mga sinasabi ng mga akusasyon na naghakot, nag-deliver ng mali-malitang pera kay Saldico at kay dating Speaker Romualdez? Ayan ho ang kanyang akusasyon, di ba? Na parang idinugtong lang doon sa mga sinasabi ni na Alcantara, ni Hernandez, Mendoza, at saka former Undersecretary Bernardo at yung mga kontraktor. Idinugtong lang para kapanipaniwala. So ako hindi ko na ho pinag-uusapan kung fake or legal yung notary. Kasi kung fake yung notary, di may problema siya doon sa abogado. Pero yung kanyang statement, yun ba'y kapanipaniwala? Para namang Superman siya na nanggaling sa mga identified na personalidad na pinangalanan ko na identify sa Duterte administration. Kasi si Paildon, si Bantag, si Andanar, at si Sara Duterte, Vice President. Di ba isang grupo yan? Tapos biglang tumalon sa kampo ni Saldico. Wow! Isa itong challenge o wake-up call sa Blue Ribbon Committee at sa kabuuan ng Senado. Huwag kayong masyado nagpapapaniwala sa mga walk-in. Bigla na lang dumarating na testigo. Delikado yan. Baka ang layunin ng grupong ito ay linlangin, lituhin ang mamamayan sa investigasyon. Huwag nating kalimutan, trilyon ang perang pinag-uusapan ditong nawala at binaha tayo. Tapos masisingitan ng ganito. Dapat maging maingat. Sa aking personal na opinion, malaki ang pananagutan nitong si Senador Marcoleta.
Parang mula nung siya matanggal as chairman ng Blue Ribbon Committee, ibang-iba na ang kanyang galaw. Mukhang malinaw na scripted ito kung magugunita doon sa hearing habang binabasa ni Orly yung kanyang statement, pamali-mali, ikinokorek ni Marcoleta. Nagalit pa nga siya, sinugod pa nga niya. Basahin mo ito. Ito yung sinabi mo. O di ba? So parang may director, may producer, baka may financer din dito. Sino ang nasa likod nito? Ulitin ko, baka may director, baka may producer, baka may financer. Sino ang nasa likod ni dating Marines Orly Gutesa na binitbit na testigo, biglaan na lang ni Senador Marcoleta? Talaga bang gusto ninyo at naghahanap kayo ng kaliwanagan? O ginugulo nyo talaga ang mamamayang Pilipino? Huwag nyong pikunin ang mamamayang Pilipino. Huwag din nyong pikunin ang military at kapulisan. Nasa saligang batas na ang military ay may obligasyong proteksyonan ang taong bayan sa lahat ng aspeto dahil sila ay tagapagtanggol ng mamamayan at ng saligang batas. Warning lang po, huwag niyong urutin, huwag niyong pikunin ang militar sa inyong mga ginagawang interes pang sarili lang. Nakakalungkot, sa halip na magtulong-tulong para hanapin ang kaliwanagan, bakit may mga grupo, iba ang galaw? Atat na atat kayo na magpalit ng gobyerno para iupo si Sara? Uulitin ko ang marami ko ng topic na sinabi. Merong bagahe, may handicap ang DDS kung gusto niyo si Sara ang maging presidente. Kasi siya may bahid din ng graft in corruption. Kaya nga siya na-impeach sa Kongreso. Dahil yung kanyang paggastos ng pera sa Department of Education at Office of the Vice President, unfinished business. Until now, hindi niya napaipaliwanag ng mabuti yan. Yan ang totoo. Tapos kung sabihin yung corrupt itong gobyernong ito, lalagyan nyo ng another corrupt. Aba, isa tayo pupulutin ito. Ilagay natin sa tama. Buhay ang nakataya. Ari-arian ng mga Pilipino nakataya. Paano tayo makakahikayat ng mga kapitalista at turista at mga bansang